Kaya nyo kayong tustusan ang pagsisiman ni AJ? Sa totoo lang po hindi. Siman, yan ang pangarap ng batang si EJ dahil alam niya na ito yung makakapagpabago sa kanyang pamilya. Makikita ko pinakatingin sa mga klase. Subalit sa kahirapan ay nag-aalangan na mapag-aral ng kanyang mga magulang dahil nga nung high school si EJ ay tanging pangingisda lamang ang kanyang ipinangtulong sa kanyang sarili upang makapagtapos ng senior high. Gusto ng mama mo matupad yung pangarap mo kasi naniniwala sila sa iyo ay. At sa isang iglap lang ang kanyang munting pangarap ay tila matutupad. Si AJ po ay masabi nating isa na ding scholar ng Team Marcos, no, sa pamamagitan ng sponsor din sa tulong nila. Salamat po ng Hello guys and welcome back po dito sa ating channel, dito sa ating Facebook page. Maraming salamat sa patuloy ninyong panunood, pagsuporta sa mga videos everyday natin na ginagawa. At kung bago ka pa lang at hindi ka pa naka-follow at naka-subscribe, mag-subscribe and follow ka na sa ating mga platform para na sa ganun maging updated po kayo sa everyday natin uploads. Nandito kami ngayon sa San Juan, Batangas, dito sa Sitio Puktol o Barangay Puktol para po kamustahin si EJ makalipas yung halos parang 3 days yata matapos yung isinama niya tayo sa kanyang panguhuli. Ay ngayon lang ulit tayo nakabisita at tara po samahan nyo kami na kamustahin natin siya. At sa pagdating nga namin dito sa kanilang tahanan ay nadatna naman namin itong si EJ na naghahanda na naman ng kanyang mga ipapamain para sa kanyang gustong hulihin na laman ng dagat. Sa sobrang sipag ng batang ito, halos wala na rin talagang pahinga. Kamusta ka? Ayos naman po. Ayos naman. Kagabi, anong nangisda kayo kagabi? Opo, naglambat po kami. Anong oras kayo umalis dito naman? Umalis po kami ng 1:00 ng gabi. Okay. 1:00 ng gabi tapos dumating kayo? Araw na po, umaga na. Mga anong oras? Mga 5:00 po. Wow, ilan yun? 1, 2, 3, 4, 5. So halos 4 na oras. Opo. Saan yan? Sa laot yan o dito lang? Dito sa po malapit? sa loob, sa ilog. Dito lang sa looban yan? Opo. Ilan na huli nyo? Isda o anong nahuli? Isda po. Ilan ang nahuli nyo? Madami po, mga kalahating timba po. Kalahating timba? Marami-rami din. Mga ilang kilo yun? Ano po, mga nasa 5 po. Ibig sabihin pala, EJ, talagang tong dagat nyo at ilog, medyo mataba pa siya, no? Opo. Kasi isipin nyo, dito lang sila sa ilog nanguhuli, nakakahuli sila ng ganyan. Kasi sa amin sa Bicol guys, dun po sa area namin, talagang yung mga tao, kinakailangan na nilang dumayo kasi kung doon lang sila manguhuli malapit sa amin sa mga tabi-tabi o ilog, halos wala na silang nakukuha. So, kaya ako nasasabing mataba pa yung dagat dito kay AJ. So, okay, si Papa mo, nasaan pala? Naghahatid po kaya sa trabaho. Okay, dahil panghapon sa atin mo? Opo. Okay, panghapon. Kapag ganyan, anong oras dumarating ang atin mo dito? Mga ano po, mamaya po, mga 6:00 po. 6:00 din? Opo. Okay, kasi sa Jollibee ba McDonald's? Makdo po. McDonald's. Okay, ilang oras lang pala talagang trabaho doon, ano? Okay, ikaw ba hindi sa'yo na hindi kayo na-offer ng ate mo na ngayong bakasyon magtrabaho ka doon, ganyan, ipapasok ka niya, walang ganun? Wala po. Bakit? Hindi ka niya in-offeran? Hindi po, kailangan po mag-apply. Oo nga, ibig sabihin ko, in-offeran ka niya, magpasok ka muna dito sa ano ko. Hindi daw po natanggap sana. Ay, ganun. Hindi nagtatanggapan ngayon, ibig sabihin. Opo. Okay. Pero AJ, simula nung pumunta kami dito, 3 days na ito nakakalipas, may palya na kayo sa panghuli ng isda? Wala po, dire-diretso po yun. Dire-diretso yung panghuli? Opo. Nung isang araw, nung pumunta kami dito, binigyan kami ng mama mo ng sapsap na ang lalaki. Opo, Huli mo yun? po namin yun. Grabe guys. Hindi ko alam kung ilang kilo yun, pero higit 1 kilo yun o 2 pa. Kasi ang lalaki nung binigay sa amin guys ng mama niya. Ay, nahiya nga ako tanggapin kasi sabi ko pwede na nilang ipang-ulam yun. Pero siyempre, nakakaya naman kung tatanggihan yung ganun na binibigyan tayo tapos tayo parang i-ignore natin. Kaya sabi ko salamat at sobrang sarap talaga, malasahan ko na fresh talaga yung isda. Yun lang inulam namin talaga nung pag-uwi na yun. Walang iba. Yun lang isda na yun. At sobrang sarap. Kaya salamat EJ, huli mo pala yun. Opo. Oh, paano yun? Sobra lang o ano? Pambenta Ano po? dapat? Pinatira ko po sa Giant para sa inyo. Okay. Thank you. So, pinatira pala talaga sa atin ni EJ yun na pag pumunta tayo dito, may bibigay sa atin. Sa totoo lang EJ, kami, hindi naman kami talaga, kumbaga, huwag niyong isipin na yung parang every time pupunta kami, kailangan ibibigay din kayo sa amin, ha? Kasi yun, iniisip ko lang din naman na sayang pang ulam nyo na.
Pero yung kagustuhan lang din talaga siguro nila. Kaya salamat sa inyo, no? Kasi talaga, EJ, sa totoo lang, di kami sanay na yung binibigyan ng ganun. Kasi sabi ko nga, lagi ko sinasabi, sa tagal namin ginagawa tong ganitong pagtulong ay wala pa akong matandaan na meron pala, sila Herlin lang, binigyan tayo ng manok, di ba? Pero the rest, hindi ako masyado nakakaranas na yung ganito sa inyo. Na binibigay, ganyan. Kaya salamat. Paano napag-usapan nyo ba ulit ni mama mo tungkol sa pag-aaral mo? Opo. Anong napag-usapan nyo? Kinausap po ko na ina ko na talaga pong kukunin kang kurso. Ano sabi mo? Eh kung hindi naman po din sa Seaman, hindi iisip ka lang po ng iba. Dapat meron kang second option palagi. Opo. Kasi sa buhay kailangan lagi kami second option, di ba? Before ka pumunta dun sa isang step na yun, kailangan meron ka na kaagad segunda na option. Kung ma-fail ka dun, meron ka pang isa. Opo. So maganda yun na pag-uusapan nyo yung ganun. Open ka sa magulang. Sinong madalas na ako sa mama mo, papa mo? Parehas po. Open ka sa kanila talaga. Wala ka namang favoritism sa kanila. Wala po. Parehas talaga yan. Opo. Okay. So, saang school ka ulit nag-take ng exam? Sa po, Interglobal po. Interglobal ng Lucena. Opo. So, ganito kasi, EJ. Sa Interglobal ng Lucena, yan yung medyo, dyan, di ba? Medyo less dyan yung mga tuition fee. Opo. Di ba? Kumpara sa iba, kagaya ng, may Lyceum ba ang Candelaria? Wala po. Wala? Okay, Batangas. So, mayroon kasing school, yung ibang school, di ba, medyo higher yung nila, mga tuition fees. Pero ang alam ko dito sa Interglobal, medyo, sila, lowest yung nila, price nila sa mga tuition fees. Opo. Tapos minsan nakaka-discount pa dyan. Opo. Di ba? Tama ba ako? Okay, kasi nagka-idea ako kasi may nakausap ako. So, hindi ko naman talaga alam yan kasi Lucena yan, taga Bicol tayo. So, may nakausap ako sa Interglobal na ganun nga pala yung mga possibility na nangyayari doon. Tingin mo kaya, EJ, kung sakali man na makuha mo talaga o makamit mo yung pinapangarap mong pagsisiman, kakayanin mong matapos kumbaga lahat ng although alam ko matalino ka, pero tingin mo kakayanin mo? Opo. Pero kung sakali man na mag-aral ka ng seaman, isasabay mo pa din ba itong pagdadagat? Opo, isasabay ko pa din po. Kaya naman po. Kakayanin mo kaya? Opo. Paanong diskarte gagawin mo? Kagaya pa rin ba ng ginagawa mo ng high school? Opo. Pwede pong pagkakapasok ko po, yung uwian po. Paano kung may mga kailangan kang gawin na related sa school na kailangan sa bahay gagawin? Di pwede pong ipagpaliban mo na yung pangingisda. Kapag may ganun? Apo. Ibig sabihin mo kapag free time lang, Apo. tsaka ka mangingisda? Opo. Okay, so kasi kapag college, ibang usapan na yun. Kailangan focus ka dyan, di ba? Opo. Kung talagang gusto mo pa rin yung pangingisda, wala namang problema, basta free. Opo. Kagaya ng, halimbawa, Sabado at Linggo, halimbawa na lang, walang pasok. Opo. Pwede mong gawin yun. Okay. May naisip ka na ba kung sakaling hindi ka makapagsiman, ano yung second option mo? Mag-apply po ka ng TESDA. Anong sa TESDA naman sana? Yung kagaya po ng mga pagmimekaniko. Mekaniko sa sasakyan, yung Opo. sabihin, meron kasing niyan pwede din kasing electrical engineering, mga ganun. Pero yun, medyo higher din kasi yung tuition. Yun kasi pwede mong i-apply yung sa sasakyan, Opo. yung electrical, di ba? Electrical engineering, lahat ng mako-cover niya, maging pang bahay, pang sasakyan. Opo. Pero ang gusto mo, pagbimekaniko, bakit? Sino nagsabi sa inyo? Naggawa po ng tiyuhin ko, ganun po. Ganun ang? Automotive po ang kinuha niya dati. So ngayon, anong buhay ang meron ng tiyuhin mo? Ayos naman po. Kakadating lang po niya galing ng Laguna. May sarili na siyang shop? Wala po. O siya ay employee din? Opo. Employee din siya. Pero okay naman? Okay naman po. Kasi syempre, dapat yung kukunin mo, may idea ka kung, halimbawa, yung tito mo, gusto mo maging kagaya ng kanya, pero tingnan mo yung niya ngayon, kung ano na ba yung status ng buhay niya ngayon, kung may nangyari ba dun sa kinuha niya.
Pero sa automotive, marumi yan sa kamay pero may pera talaga dyan. Opo. Totoo yan. Ano, ang mga mekaniko ay huwag nating mamaliitin na madumi ang kamay palagi, Opo. may grasa palagi, kasi may pera yan dyan sa trabaho na yan at marangal. Opo. Okay, sige ganito AJ. Tawag mo si mama mo. Na. Nay, halip po kayo, Nay. May upuan ka ba, Nay? O, dito tabi kayo ni AJ, Nay. Doon ka po, Nay. Tabi po kayo. Nay, ito pa lang si AJ, second option niya pag may mekaniko. Opo. Masabi niyo po sa akin. Napag-usapan niyo? Nay, tatanungin ulit kita. Kung kayo lang ni tatay sa pangingisda lang na ginagawa ninyo, kaya nyo kayong tustusan ng pagsisima ni AJ? Sa totoo lang po hindi. Hindi kaya. Pero kung pwede lang, gusto nyong matupad yung kagustuhan niya. Ano? Ito pong pagsisiman, sino may gusto? Ikaw o siya? Siya po mismo. Yun ang maganda. Kasi sa mga kabataan na makakapanood ng video na to, sa mga magulang, wag pong tayo ang masusunod sa gustong pag-aralan ng mga anak natin. Ang sundin po natin kung ano yung gustong pag-aralan ng anak natin, suportahan natin doon. Ano? Kasi maraming nangyayari na magulang pumipili ng kurso pagdating ng araw, hindi naman napapakinabangan ng anak kasi hindi niya gusto yun. Di ba? So maganda yun na siya ang nagde-decision. So, may ideas ba kayo? Magkano ang tuition sa ganyan? Wala po akong idea, sir, na kung magkano ang patient ng ganyan. Ng pagsisiman. Pero ang anak ko po, medyo mataas na po ang ano. Mataas ang tuition. Yun nga pong panganay ko, kaya hindi rin po nakapasok. Siman din gusto niya? Hindi po, nursing po eh. Pero hindi nakayanan. Hindi po namin talaga gawa ng 5 po silang mag-aaral. Di nag-stop po yung aking third year college na po sana. Paano to, Nay? Kung sakaling dito makapag-aral si AJ, ano mararamdaman mo? Napakabigat po. Yung palampos pa. Kasi pangarap niya yun, no? Makikita ko po nakatingin sa mga klase. Alam ko po sana ko yung nakatingin sa pagdadaan. Hindi lang po siguro masabi ng mga anak ko. Yung nga pong panganay ko eh. Sabi nga po dyan eh, sabi utoy, kayo magbabaka po ng pag-aaral mo, pag ikibigay maswerte ka. Totoo yun, Nay. Kung sakaling mabigyan ka ng pagkakataon na mag-aral, AJ, gagalingan mo ha, kasi ang ate mo hindi nakapag-aral, oh. Tsaka gusto ng mama mo matupad yung pangarap mo kasi naniniwala sila sa iyo ay kasi yung magulang mo nakikita nila yung pagsisikap mo ngayon. Kaya alam kong naniniwala sila sa kakayahan mo. Kaya nga kahit alam nilang parang di nila kaya, susubukan na nila na may bigay yung gusto mo na yun. Ano? Pero ganito AJ, nakikita ko kasi na talagang porsigido ka mag-aaral. Nakikita ko na talagang kaya mong galingan sa pag-aaral, hindi mo sasayangin kung mabigyan ka man ng oportunidad na makapag-aaral. So ngayon EJ, may kausap akong 2 tao na tutulong sa iyo makapag-aral. Ha? Makapag-kuleyo ka, EJ. Yung kursong gusto mo makukuha mo yun. Opo. So, itong 2 tao na to na gustong magtulungan sa pamamagitan po ng channel namin. Si AJ po ay masabi nating isa na ding scholar ng Team Marcos, no, sa pamamagitan ng sponsor din sa tulong nila, ano, at kami naman kung ano yung part namin gagawin din namin para kay AJ, ha, Nay? So ganito AJ, ayaw nila magpakilala at hindi pa nila alam na 2 sila, pero kakausapin ko sila kasi sinabi din ng isang sponsor na mas maganda kung para maging isang ehemplo siya na magkaroon pa ng ibang tutulong para may, kumbaga maraming nagtutulong-tulong kami para sa pag-aaral mo. So 2 itong kausap ko ngayon na gustong tumulong sa atin. Tamang-tama yung intercom na pinuntahan mo. Interglobal. Interglobal. Sasamahan kita. Mag-schedule kami, Nay, ha? Masaya mo, Nay. Pag-aaral na yung anak mo. Salamat po ng Ayos lang, Nay. tutulong po. Sige na, ayos lang yun. Basta, Nay, ganito. Sana sa pamamagitan ng ganitong tulong ng sponsor at sa pamamagitan ng channel namin din ay
Sana si AJ na yung makapagpabago ng buhay nyo balang araw, no? Pag nakapagtapos siya. Ha, Nay? Kayo mabait yung pamilya nyo. Kasi hindi biro yung ginagawa nyo din sa amin na pag-aasikaso sa amin kada pupunta kami dito. Hindi man kayo nag-i-expect ng anumang ibibigay namin pero ginagawa nyo yung ganyan. Kaya believe din po kami sa inyo. Napakalaking tulong po sa amin yun. Wala po ako naman, Nay. Nangako po ako sa inyo na sabi ko, hindi naman ako yung kumbaga na iniaasa ko sa prayer ko na may tutulong sa akin para sa pag-aaral ni AJ. At yun nga, nangyayari naman, di ba? Kasi naniniwala ako na kapag nakita ng kababayan ko natin na ang isang estudyante ay talagang karapat dapat na tulungan at nakikitaan ng potensyal, alam ko lalabas at lalabasin sila para tumulong, no? Kaya malakas yung loob ko na alam kong magkakaroon si AJ ng scholarship. At ito na nga yun, dumating na nga, kaya huwag natin sayangin, Nay, ha? Okay, huwag na kaiyak, Nay. Basta maging happy tayo. Balitaan niyo to sa papa mo, ha? Kung di ko siya maabutan. O mag-schedule tayo by Monday kasi may kailangan akong asikasuhin pa. Siguro Tuesday. Ha? Apo. Kasi bukas magpapahinga muna kami, family day muna namin kasi wala na talaga akong oras din sa pamilya kaka-mission. So, Lunes may lakad akong importante para sa vlog din. Martes, pupunta tayo. Sana bukas kaya, tingin mo. Hindi ko lang po alam. Kung baka sakali tayo, Apo. wala namang masama. Ano, susunduin ka namin dito, diretso tayong Lucena. Ituro mo sa akin yun kasi di ko alam yun ay. Apo. Alam mo yun? Alam mo dadaanan natin? Apo. O sige, turo mo sa akin. Mag-i-inquire tayo kung magkano yung tuition for the whole year, ganyan. Ha? Apo. Okay, paano ang setup niya na uwian, magbo-boarding house? Depende na po sa bata kung kakayahan ko anong gusto niya. Sa tingin mo, anong mas pabor sa'yo? Yung nakikita mo pa rin sila uuwi ka dito o magbo-boarding house ka? Pero ang ano ko pa ano, pwede pang boarding house. Kasi ang layo. Apo. Ang layo kasi guys. So, sa sponsor din, from Poctol po, San Juan, papuntang Lucena. So, ang biniyahin namin kanina, kulang-kulang 1 oras. So, malayo po. Malayo talaga. Biyahe po yan, sir. Ang mangyayari po dyan, isasakay po yan ng bus eh. Oo, kasi kung sasakay pa siya ng bus, kinakailangan niya pa mag-antay. Hindi kagaya namin, kaya kami umabot ng halos 1 oras lang kasi may sarili kaming service. Pero kung si AJ ay magko-commute, baka kailangan ni AJ dito umalis sa alas 3 ng madaling araw, sobrang aga naman, no? Na dapat ipinagpapahinga din ng katawan niya pa yun. So, kakausapin ko yung sponsor kung may mga mura na mga apartment, di ba? May mga mura na mga boarding house, di ba? May mga 1,000 bed spacer, no? Ganun talaga, tiis-tiis. Ako nagkolehiyo din naman ako, bed spacer lang din ako. Pag-iba na nga yung tinutuloy ko, tinitiis ko lang para lang makamura din yung magulang ko. Pero yun, bilang ano na lang, kausapin natin yung sponsor. Pero bago yan, ngayon, may signal ba dito? Wala. Wala po. Mahina po. O di bali sa Martes na lang kasi yung isang sponsor gusto kong makausap pero ipapakausap na rin kita dun sa isa para ano pwede tayong sama-sama sa video call para sama-sama tayong kaming mag-usap tayo kung ano yung mga magiging setup natin, no? Halimbawa si ma'am siya naman yung gusto niya, bahala siya sa allowance, isa naman sa tuition fees, mga ganun, o hati sa tuition fees, ganun. Kasi mas maganda guys yung ganito, kagaya nitong nangyayari na tulong-tulong po ang mga tayo, mga magkababayan na kahit paano ay nakaluwag sa buhay na makatulong sa kagaya ni AJ. Kasi si AJ po ay deserve niya ang makapag-aral. At ay ginagarantiya ko na sa kanila, kung nagsasabi AJ na ayusin mo ha sa pag-aaral ha. Sabi ko hindi mo sasayangin tong tulong nila. Apo. Anong gusto mo sabihin sa kanila? Nagpapasalamat po ako sa tumulong sa akin. Anong gagarantiya mo sa kanila? Makakapag-aral na po ako ngayon ng gusto kong Kurso? kurso. Anong masabi mo na kung paghuhusayan mo ba o ano? Gagawin ko pong lahat ng makakaya ko para po makapagtapos. Okay, at marahil ako, kung ako tatanungin o sila din, mas gusto nila siguro focus ko sa pag-aaral mo. Yung pag-iisda-isda mo siguro, yun nga, kapag wala ka nalang pasok at gusto mo dito umuwi, mas gusto mo tumulong sa papa mo at hindi maapekto yung pag-aaral mo siguro, ganun, ano. Pero yung parang gusto mo na parang pag-uwi mo, parang nung high school pa din, na pupunta pa rin siya ng laot. Talagang ganyan po, baka awa nga po ko dyan. Merong alis po hindi na nakakakain. Nung high school siya? Opo, sa umaga, pandalas na po na pagpasa.
Kasi nga umuwi, anong oras na, no? Opo, ay malilate po siya. Yun yung sasabi ko kaya umiiyak si AJ kasi yun yung nararanasan niyang bigat nung siya nag-high school. Nanay, yung hirap na yun na... Pero, hindi ka naman nakapaglakad dito, AJ, sa layo na yan. Nung minsan po. May nakaranas din siya ng ganun. Nung high school po, elementary, lakad po yung mga yan. Ay, grabe. Pero kung mangyayari, di nagdadakit po ng isda. Titinda ko pa po yun. Di wala pa po silang baong papasok. Pagkapagtinda ko pa po, pupunta ko sa school, dadala. Bao. Dala lang po talaga nila kanin. Tsaka konting pangulang. Wawa naman. Tapos, paglalako po ako, makapagtinda na ako, isa-isa ko po silang pupunta sa school, bibigyan ng bao. Meron na akong time na walang huli. Ibig sabihin parang inihahabol mo lang yung baon. Opo. Maraming hirap, guys. So, yun yung sakripisyo. So, kaya alam kong yung luha na yun ni AJ, guys. Alam kong may bigat yun na pinagdadaanan, kaya ganun. Kaya nga nasabi ko na hindi basta iyak si AJ ng ganun. Kumbaga alam mo yun na porke may camera. Hindi, kasi mabigat yung pinagdaanan niya sa pag-aaral. Simula na yung first year yun, ganun? Elementary pa lang po sila. Ay, simula elementary yun? Ay, akala ko nga, ano lang yun, guys, ay yung high 5 school. years old pa lang po siya, kasama na siya eh. Elementary po sila dyan, di mga lakad po. Medyo Ay, grabe. So, ganito, AJ, hinihiling ko nga sana hindi na maulit yung gano'n na karanasan mo. Kasi sobrang bigat ng dinanas mo, AJ, para lang makapagtapos ka ng pag-aaral. Para sa akin, hindi lahat ng bata kayang gawin yun para lang makatapos. Diba? Opo. Hindi lahat kayang gawin yun para lang makatapos. Ikaw lang yung nakita ko din na bata na nagsakripisyo ng pagdadagat para lang makapagtapos. Ang dami nga dyang binata, kapag hindi kayang pag-aralan ng magulang, tambay na lang o kaya magtatrabaho na lang. Diba? Nawawala na agad ng pag-asa. minsan nga po naisip ko, bakit yung mga anak ng mayaman? Ano nung pag-aaral sila, talagang pinipilit ng mag-uot. Ayaw pa. Ayaw pang pumasamantala yung aking mga anak. Talagang gustong-gusto nila, kaso lang talagang wala po kaming kakayanan. Totoo yun na sa yung mga viewers natin dyan, mga batang lumalaki sa layaw. Pag pinag-aaral kayo ng magulang nyo, mag-aaral kayo ng ayos. Di ba, Nay? Opo. Kasi maraming batang gusto mag-aaral pero di makapag-aaral. Po. Tapos yung ibang pinag-aaral, nagbubulakbol, nilulusta yung pera ng magulang sa kung saan-saan, sa bisyo. Pero ikaw, kahit kailan di ka pa naman nagbibisyo. Wala po. Wala po. Maganda. Kita ko naman. Hindi po siya umaalis ng bahay. Talagang dyan lang po siya. Lahat pong ano ko hindi pagkagana. Yung isa po pagkagana ng trabaho, uwi na lang sa bahay. Siya po gayon din. Kahit po pumapasok. Yung pagkalabas po nila ng school, dire-diretso na. May bisyo daw to si AJ. Yung pagdadagat. Po. Kaya yung isa po yung nagbabasketball. Ganda yun. Hindi nga lang. Diyan niya nilalaan lang yung oras niya sa pagdadagat, paglalaro, ng basketball. Okay, AJ, sana masaya ka ha. Apo. Na may handa ng tumulong sa atin ha, para makapag-aaral ka. Alam nyo guys, na iniisip ko nga, kaya din siguro kami pinapunta dito sa Candelaria nitong panahon na to kasi may mga mission palang gusto sa amin ipagawa dito si God, kagaya nitong kay AJ, kay Ate Ninya. So yan yung mga mission pala na kailangan natin gawin dito, kaya tayo niya dito pinapunta ng oras na to, ng mga panahon na ito. Okay, ito anak mo ba yan, ay? Opo, bunso po. Bunso? Yan, itong isa. Sino yung po yung sumunod? Sinunda ng bunso. Parang artista din itong isa mo. Pare-paras naman mga ganda. Pero Makulit po yung bunso. makulit. Anong pangalan yan? Icharis po. Malikot. Malikot ay normal sa bata na ang malikot. Malikot po yun. Okay, sige. Basta sa Martes ay kunin mo yung wallet ko. Chuk. Chuk, chuk. So, Panas na. ganito guys, abangan nyo na lang yung pwedeng mangyari sa Tuesday, kung ano po yung mangyayari sa lakad namin, at hopefully na open yung school na gustong pag-inquire ni at malaman din. Kailan daw ba malalaman yung result nun? Ang sabi po sa amin ni May daw po. Ngayong May? Opo. Pinupost ata po yun Sa page nila? Opo, sa email po. Ako, sana maging okay yung exam mo. Opo. Tapos ganito, may nabalitaan kasi ako, sana totoo.
na kapag yung mga ano daw, yung mga ganito kagaya namin, pag nakipag-usap dun sa school, syempre may pwede nating ma-promote din yung school, baka pwede makakuha ng discount. Kung sa pamamagitan ng ganun, pwede makakuha ng discount, why not na gamitin din kami ng school to promote. Wala pong problema yun. Basta kung sa ikakaluwag-luwag din po o ikakaaluan ng mga tutulong sa atin, ay gagawin ko po yun. Wala pong problema. Kaya gusto kitang samahan. Yun yung nakapagsabi sa akin na nanggaling din sa Interglobal. So tatry ko din yung best ko dun sa part na yun, kung sakali makakuha din tayo ng discount, kasi marami pang pwedeng paglagyan, yung pwedeng madi-discount natin, maraming pwedeng paglagyan pa yun, yung pera na yun. So, okay, at ganito, hawakan mo muna to, AJ, panggastos nyo. Hawakan mo muna yan, tapos yung may asan yung cellphone ko, Mac? Ganito, may nagbigay sa atin ng 1,000 yan dito galing kay hanapin ko lang mainam din na mabanggit natin. Wait lang ito galing kay Glenn Cole yung pangalan niya, Glenda. Okay, Ma'am Glenda, ayan, may nagpabigay siya ng 1,000 pesos at maraming salamat po. Ang gusto mo sabihin sa kanya? Salamat po sa bigay niyo, malaking tulong po ito sa amin. Okay, thank you po sa paabot ninyong 1,000 pesos kay EJ. Ayun, at mag-uusap-usap na lang din kami ng sponsor mamaya, guys. Tapos by Tuesday gusto ko makausap ni EJ yon through video call para mas ma-interview nila si EJ kung ano yung mga gusto nilang itanong din kay EJ, diba? Okay ka naman doon, wala namang problema na ma-interview ka nila. Okay lang? Ako. Okay, sige. Okay, so ngayon guys, ito lang yung mission ko dito kala AJ, yung ipahatid itong good news na ito. At kami man ay sobrang saya ko nung mabasa ko pa lang yung message na yun, na sabi ko, wow, 2 person yung gustong tumulong kay AJ na gusto makipagtulungan sa atin. Kaya thank you so much sa nasa taas unang-una. Okay, so AJ, paano? Pupunta na din kami, ha? Ako. At tinan nyo, pinaganda na naman tayo ni nanay ng merienda dito. Nay, salamat pala sa isda nung isang araw, alam mo ba, yun lang ang inulam namin, walang iba. Tonto ay misis ko. Ngayon lang kami nakakita ng sapsap. Sapsap ba yun? Apo. Ang lalaki, ibang variety. Ano po yun, dito po yung palibak sa tawagin yan. Pero hindi yun yung normal na sapsap na maliliit. Hindi. Iba siya, Maliit din po siya dati, pero lumaki siya. Pero yun din yung normal na sapsap? po siya. Okay, kasi akala namin guys, sabi ko ibang variety siguro tong inuulam natin na to. Kasi ang lalaki talaga niya. May ilang kilo yun ay? 1 kilo po yun. Meron po isang piraso niya na abot na 1 kilo. Yung ganun, lumalaki ng ganun. Okay. So natuwa pa nga si Mrs. kasi nakatusok sa tali. Bawal po kasi yung plastic dito. Kaya nyo nilagay, sinadya nyo nilagay pa sa ganun? Bawal po yun. Sino nagsuksok nun sa ano? Ako po. Ikaw, Nay. So, salamat kay nanay, nag-effort pa siyang itusok dun sa tali para lang mabitbit ng maayos. Tapos yung mangga na galing din dito, ayun, nasa bahay. Sobrang sarap, sobrang asim. Sobrang asim pero masarap. Pero masarap. Kalabaw. Kalabaw ba yun? Okay, so manggang kalabaw pala yun. Salamat ulit sa kay nanay na nagbigay. At sana i-experience namin dito sa lugar nila. God bless po, supportan nyo Commander Marcos TV channel, Rans TV. At salamat sa cameraman ulit si kay Mac. God bless po sa lahat. Lay your head on my chest.